Hindi nakaligtas sa mga lungsod sa Metro Manila sa tindi ng ulang dala ng habagat na pinalalakas ng bagyong Dolphin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa Parañaque City, lagpas tao ang baha sa Purok 3 San Isidro Silverio, kaya nagtulong-tulong ang mga residente at gumamit pa ng lubid para mailikas ang mga na-stranded bago dumating ang mga rescue team. Pinasok na rin ng tubig ang ilang bahay sa Veraville 2 homes sa Barangay San Isidro Valley 6, kaya naman nanawagan ang ilang residente ng tulong para makalikas sa mataas na lugar. Sa Barangay Moonwalk, umabot hanggang bewang ang baha kung saan nagsagawa ng rescue operation ng mga volunteer at nagkaloob din ng libreng sakay para sa mga na-stranded. Ang lalaking ito nilusong ang lagpas dibdib na baha sa San Andres Street Valley 2 sa Parañaque para makauwi ng bahay sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Sa Las Piñas City, hindi madaanan ng maliliit na sasakyan ng ilang bahagi ng Zapote Road dahil sa mataas na baha. Aabot sa 145 mga pamilya o 542 individual ang dinala sa evacuation center sa Verdant Covered Court sa Barangay Pamplona 3 dahil sa panganib ng pagbaha sa kani-kanilang mga bahay. Dahil naman sa malakas na hangin, bumagsak ang malalaking puno sa River Drive sa Barangay Talundos at sa Abelnosa Street sa BF Resort Village, dahilan para pansamantalang isara ang ilang kalsada habang nagsasagawa ng clearing operation ng mga otoridad. Sa Quezon City, bumaha rin sa G. Araneta Avenue sa Barangay Tatalon dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Sa Valenzuela City, nahirapang makatawid ang mga sasakyan dahil sa baha sa BBB sa Barangay Marulas, habang ilang motorsiklo ang tumirik matapos subukang lusungin ng baha sa dalandanan MacArthur Highway. Sa Maynila, napilitang lumusong ang mga pasahero na nakapila sa LRT1 Pedro Hill Station matapos bumaba sa istasyon. Nakapagtala naman ng gutter deep na tubig sa tapat ng Philippine General Hospital sa Taft sa Maynila. Samantala, naapektuhan din ng walang tigil na pag-ulan ang operasyon ng LRT1 matapos mahulog ang sanga ng isang puno sa Riles malapit sa Bambang Station. Dahil dito, pansamantalang sinuspinde ang biyahe ng tren kagabi sa ilang istasyon habang nagsasagawa ng clearing operations. Sa Pasay City, bumaha sa San Lorenzo Street matapos umapaw ang creek na nagmumula sa Villamor at Magallanes. Habang tumaas din ang tubig sa Pico Bridge, dahilan para magkaroon ng pagbaha. Sa San Juan City, malalaking puno ng duhat at rubber tree ang bumagsak sa A. Luna Street sa Barangay Balong Bato na nagdulot ng pagkabara ng daan. Sa Tumana, Marikina City, nalubog din sa baha ang ilang lugar na iniuugnay sa hindi gumaganang pumping station. Sa Taguig City, pinasok naman ng baha ang ilang bahay sa Barangay San Miguel. Habang umaapela ang ilang residente para sa pangmatagalang solusyon sa sinasabi nilang taong-taong problema sa pagbaha. Hanggang bewang din ang baha sa Hagonoy sa Taguig dahil sa malakas sa tuloy-tuloy na pag-ulan. At sa Malabon City, bumaha rin sa Barangay Tinajeros habang nalubog din sa tubig ang kalsada sa tapat mismo ng Malabon City Hall. Dahil din sa sama ng panahon, ilang mall sa Metro Manila ang nagbukas ng kanilang mga pasilidad bilang pansamantalang silungan para sa publiko. Bukod sa libreng overnight parking, naglaan din ang mga ito ng waiting areas, restroom, charging stations at libreng wifi sa ilang lugar. Patuloy namang pinag-iingat ang lahat sa paglusong sa tubig baha, lalo na sa mga lugar na mataas at malakas ang agos ng tubig. Pinapayuhan din ng publiko na manatiling nakaalerto at palaging mag-monitor sa lagay ng panahon, lalo na at maaaring magtuloy-tuloy pa ang mga pag-ulan sa mga susunod na araw dahil sa habagat at iba pang weather system. Joanano, humahataw sa balita ngayon.